Pinagpalang araw, pinagpalang buhay, mga kasama, mga kapamilya, kapuso, kapatid. Welcome sa ating pong Divine Connection na kung saan ay lagi nating sinasabi na tayo ay connected lamang sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At nakikita niyo po ba yung nasa likuran ko na isang maaliwalas at magandang lugar dito sa Tagaytay City. Nagpapahiwatig na tila baga wala na talaga ang pandemic at para bagang wala ng virus. Subalit mga magulang at mga kapatid, meron po tayong i-discuss ngayon. Meron pong virus na talagang nasa napakarami pa pong tao sa ating panahon. At yan po ay ating ipagpapatuloy ang pagtalakay dyan. Pagkatapos po ng isang pag-worship o awitin ng ating mga kasama sa JTVCF Center. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face, and look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, oh Jesus, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, and to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, declare that you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy, you are worthy of all praise, and to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, and to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Come on, lift your voice and worship Him. You are awesome in this place, mighty God. Tunay na napaka-awesome ng ating Panginoon. Abba Father, you are worthy. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty Praise God, praise God! Tayo po ay magpapatuloy
At kanina nga po ay nabanggit ko yung isang uri ng virus. Pastor, ano ba yung virus na yan na nasa mga napakarami pang tao sa ating panahon? Alam niyo po, ang tinutukoy ko po ay ang virus ng kasalanan. Ayan, virus ng kasalanan. Alam niyo po, mula noong ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, ay mag-asala. Sabi po ng Romans chapter 5, verse 12, ay ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Yan po ay si Adan. At ang kasalanan pong ito na tinukoy ko nga, na sinabi ko na parang virus o virus ng kasalanan, ito po ay may bunga. Kung mapapansin po natin kung bakit maraming tao na nakalugmok doon sa mga iba-ibang gawi ng buhay na mababasahon natin dito sa Galatians 5 at dito po sa verse 19, ito po ay bunga lamang ng virus ng kasalanan na nasa tao. Ang sabi po ay ganito, hindi maikakaila ang mga gawa o hilig ng laman. Ito po yun, no? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binababalaan at ang gumagawa ng mga ganito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Napapansin niyo ba na anumang pilit gawin ng iba na parang baguhin ang buhay, magkaroon ng mga resolusyon ng pagbabago sa buhay. Pero bakit mapapansin mo, maging ikaw, o baka ikaw ay biktima nito, ay biktima ng mga bisyo, at lahat ng binanggit natin dito, ito po ay bunga lamang ng kasalanan na namana natin sa ating mga ninuno, kay Adan at kay Eva. At tinukoy din po ito dito sa 1 Corinthians 6, sa verse 9. Ang sabi po dito ay ganito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? At ito po, muli, binanggit yung bunga ng kasalanan. Huwag ninyong dadayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, ng lalait ng kapwa, o ng daraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. No? Nabanggit na naman ni St. Paul yung bunga ng kasalanan. Ulitin ko po, ito po ay bunga lamang ng kasalanan o virus na aking sinabi, na inhalin tulad natin sa virus. Ano ang gagawin natin? Ito ba ay pwedeng maalis at sino makakapag-alis talaga nito? Alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo ay makasalanan pa, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. Ibinigay ang buhay upang maalis. Siya po ang mag-alis. Siya po ang magbayad ng ating kasalanan. Sabi po ng 1 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin upang tayo na makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Nakita po ni John the Beloved, ang ating Panginoon, sa naglalakad sa baybayin ng Sea of Galilee, at sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng salibutan. So siya po yung isinugo ng ating Amang nasa langit, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanyang sumampalataya ay hindi na mapapahamak dahil sa kasalanan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya po yung may kapangyarihang mag-alis. Hindi lamang po magtakip ng kasalanan, kundi mag-alis ng virus na kasalanan na ito.
At kapag ito po ay naalis na, ay pastor, paano ba maaalis talaga? Kinakailangan po natin na tanggapin na meron tayong virus ng kasalanan, no? Hindi, sinilang ako na sa isang mabuting pamilya, religious family, okay po yun. At gumagawa ako ng mabuti, okay naman, kahit naman makasalanan, may virus, nakakagawa pa rin ng mabuti kahit may virus ng kasalanan. Subalit, kinakailangan pong maalis yung ugat no? Dahil patuloy pong mamumunga itong binanggit nating bunga ng kasalanan na ito, magiging prutas ng kasalanan, virus ng kasalanan, kapag habang buhay yung puno at habang buhay yung ugat ng puno. Kinakailangan pong maalis yung puno, yung ugat, para wala na pong maging bunga. At magkakaroon po ng ibang bunga, no? At ang may kapangyarihan nga, yung Panginoong Hesus, kinakailangan lang po na tanggapin natin, una tayo makasalanan, manampalataya tayo sa Panginoong Hesus, na siya ang nag-aalis ng kasalanan, at atin pong i-confess ang ating kasalanan na ito, at na tayo talaga ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Yun lang po, tanggapin natin, sabi ng Romans 10:10, kung ipapahayag ng ating labi ng Panginoong Hesus ay Panginoon at mananampalataya tayo ng buong puso na siya ay nabuhay sa mga patay, tayo maliligtas sapagkat ang tao ay nananampalataya sa pamamagitan ng puso at inihahayag sa ikaliligtas. At sabi ng kasulatan pa rin, ang sino mang tumatawag sa Panginoon ay hindi mapapahiya at ang sino mang tumatawag sa Kanya ay maliligtas. Maliligtas po sa kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos po na maisuko natin ang ating buhay sa Panginoon, ano naman yung mangyayari ngayon sa ating buhay? No? Ano kayang bunga naman ang maaani ng Panginoon sa atin? Sabi po ng verse 11 ay ganito, kapag tinanggap natin ang Panginoon, tayo po ay pinatawad na. Tayo po ay pinatawad na kayo sa inyong kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Amen? Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ayan. At makikita ko natin itong mga bunga. Ganito po naman na magiging bunga na napakaganda, no? Galatians 5:22, ang sabi po ay ganito, subalit ang bunga ng Espiritu, ito po, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Wala nang batas liban sa mga ito. Ayun, napakaganda, no? Pagkatapos pong maalis ng Panginoon ang kasalanan sa atin, tiyak na tiyak po, magbubunga ng ibang prutas. Ito po yung bunga ng banal na Espiritu. Dahil pagkatapos po natanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay makikita ko natin ang ating buhay na yan, parang magiging mga puno doon sa baba, no? Na ang iba dyan ay mga punong namumunga. Halimbawa, puno ng nyug, o puno ng mangga, puno ng chiko, puno ng atis, iba't ibang puno. Ay makikita natin na makakapitas tayo ng mga bunga, matatamis. Ganyan din po kapag tayo nasa Panginoon, nakatanim ang ating buhay sa Panginoon, ay ito po ay mamumunga ng mabuting bagay. Yun po ang mga indikasyon, mga kapatid, na ikaw talaga ay nasa Panginoong Hesus, tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kapatid, kung ang bunga ng iyong buhay ay yung paring bunga ng kasalanan, ay nako, baka wala pa tayo sa Panginoon. Kaya kailangan nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. At pwede natin itong gawin kahit ngayon. Tayo po'y manalangin. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, kapatid. Sabihin mo, Panginoong Diyos, narito ang aking buhay. Isa akong makasalanan. Salamat, Panginoon, na ikaw ay namatay para sa aking kasalanan. Tumigis ang iyong banal na dugo para matubos ako sa kasalanan at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayong oras na ito, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso at buhay bilang Panginoon, tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin at salamat sa pagbibigay mo ng buhay
na walang hanggan at karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Amen. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin yan, inalis ng Panginoon sa mahiwagang paraan ang iyong kasalanan at maghintay ka at magpatuloy sa Panginoon, mamumunga ng mabuti ang iyong buhay. Ako'y mananalangin na para sa iyong mga kailangan. Salamat Lord sa maaring mayroong mga pangangailangan sa aking nakasama ngayon, pangangailangan ng sagot sa mga problema. Lord, give them divine wisdom na galing sa iyo, kalutasan ng mga problema, kagalingan ng mga sakit karamdaman. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sinasaway namin ang lahat ng uri ng sakit karamdaman na ito'y lumayas sa katawan ng iyong mga anak, maging espiritu ng tuberculosis. In Jesus' name, sinasaway kita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, layasan ang taong ito, maging espiritu ng hika, espiritu ng cancer, espiritu ng lahat ng uri ng sakit karamdaman, lumayas sa katawan ng kasama ko ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you po. Hanggang sa muli sa atin pong programang Divine Connection. You are forever blessed.